So, hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, gagawa tayo ngayon ng isang mechanical boost converter. Sa mga hindi po nakakaalam, ang mechanical boost converter ay isang uri ng circuit na ang ginagawa niya is pinapataas niya yung voltahe ng isang input. So, for example, itong ating lithium ion battery cell na naka-series ay may total output na around 7 volts. So, subukan natin i-measure gamit ang ating multimeter. So ayan, tetest lang natin. Yan, so 7.9 volts. So ang ginagawa niyan, once na kinonect mo to sa boost converter, is pwede mong pataasin yung voltage up to 24 volts. So for example, 9 volts from 7.9 volts or 12 volts. So ganun po. Ang pagkakaiba lang na gagawin natin ngayon is imbes na solid state or yung mga walang moving parts, is gagamit tayo ng dalawang DC motor. So para mangyari yun, kailangan natin ng dalawang motor na may magkaibang rating. So for example, ito rated ito at 12 volts, tapos ito naman isa is around 9 volts siguro to. So ito lang yung gagamitin ko kasi ito lang yung readily available. So subukan natin. So yung mga kakailangan pala natin again is dalawang peraso ng motor, DC motor na may magkaibang power rating, yung mga ganitong charging module para matest natin, diode bridge, pero pwede lang naman diode. Ang reason kung bakit ito ginamit is dahil meron siyang tinatawag na voltage regulator IC. So para makapag-output siya ng stable 12 volts. Tapos syempre yung battery natin, tapos mga connecting wires, tapos type C fast charging cable. At syempre para ma-measure natin yung output, kailangan natin ng multimeter. So gawin natin. So gagawin lang natin is i-connect lang natin itong dalawang motor. Ayan. So ito lang talaga yung ginamit ko kasi madali na siyang gawin. Ayan. Tapos ito naman, i-connect lang natin dito para mamaya madali lang natin siyang ma-i-input dito. So gaganin lang natin siya, tapos i-on na lang mamaya, parang ganito. Yan. Tapos ito naman, i-connect lang natin dito sa diode bridge rectifier. So kahit magkapalit-palit yung mga yan, okay lang kasi nga yung diode bridge is gagawin niyang isang direction lang yung output. So okay lang yan. So in this case, ito yung diode bridge. So kahit alin dyan ikabit mo, okay lang. Yan. Yan. So bago natin siya i-connect sa charging IC, subukan natin i-measure muna yung output. So ito, tanggalin na muna pala natin dito. Tapos subukan nating i-measure yung output current niya. Tapos ito, ito pala yung positive. Tapos so ayan, nakita nyo naman naging siyang 12.9 volts. So ibig sabihin tumaas yung voltage. Ngayon subukan naman natin kung magagamit ba natin tong circuit na to para makapag-charge ng device. So ikabit lang ulit natin ito dito. And then kunin natin yung fast charging module. So mabibili nyo lang naman itong mga to sa Lazada or sa Shopee, or sa mga Chinese store online. So yan. Susubukan kong i-charge itong aking tablet na Tab A9. So
connect lang natin yan. Tapos malalaman natin nag-charge to kasi umiilaw yan. Wait, yan. Tapos andito yung ating circuit, mechanical boost converter. Ayan. Tapos try natin i-connect. And then turn on. Wait. Okay, so medyo may mali lang na connection. So subukan ulit natin. So yun, nakita nyo guys, charging na siya gamit lamang itong mga circuit na to. So yun, natigil lang kasi nabitawan ko, pero subukan ulit natin. Yan. So medyo nahihirapan siya, no? Kasi hindi siya ganun ka-practical, ano? So ito yung mahirap kapag gumagamit ka ng isang mechanical equipment, kasi masyadong maraming power losses ang nangyayari. Yan, so hindi na siya gumana guys. So it's only a fun way to experiment, pero hindi siya ganun ka-practical, ano? So kaya naman, wag na kayong gumamit ng mga ganito. Bumili na lang kayo ng power bank, oh. Mas safe pa siya. Tapos mas effective siya kasi siya, yung purpose niya talaga is mag-charge ng device. So dinemonstrate ko lang na pwede mong gamitin yung dalawang dinamo para ma-boost yung voltage output. Wait lang. Yan. So kapag ito yung ginamit mo, syempre effective yan, you know? Fast charging na. Huwag na kayong gumamit ng ganito, huwag na kayong mag-DIY. So yun lang, magandang experiment lang siya, pero hindi siya practical.